gusto kong makita ninyo, ang ating salvation ay may tatlong phases. Ang tatlong phases na ito, first ay justification. Second, sanctification. Third ay glorification. Gusto kong makita ninyo ang justification, one-time experience. Yan nung tumanggap ka kay Jesus Christ, nanampalataya ka kay Jesus Christ, nilagay mo ang trust mo for your salvation sa Kanya, then you are justified. Positionally, ikaw ay straight, righteous. Yung righteousness ni Jesus Christ, inimpute sa'yo. Hindi mo sariling righteousness ngayon yung meron sa'yo. Okay, so that is one-time experience, ang justification. Hindi po pwedeng ngayon, anak ako ng Diyos, bukas hindi. Hindi ganon. Ikaw ay anak magpakailanman. Kasi alam ninyo, sa justification, tayo ay sinave sa penalty ng kasalanan. Yung penalty ng kasalanan na yun ay hindi lang yung past sin natin, maging ang present, maging ang future. Binayaran niyan ni Jesus Christ. Mabasa ninyo yun sa Hebrews na once and for all, binayaran ni Jesus Christ ang ating kasalanan. So nung tumanggap tayo sa Kanya, yung penalty ng sin, canceled na yon. So wala ka ng utang. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo, oy, kaya okay pala yun ha, kasi nabayaran na pala, so maging loko-loko na lang ako. Hindi. Kaya papasok tayo doon sa word na sanctification, yung second phase. Sanctification. Pag sanctification, hindi siya katulad ng justification na one-time experience. Ang sanctification, that is daily experience. Daily na sinesave tayo sa power ng sin. Kasi tayo ay nandito pa sa flesh natin. Ang flesh na ito ay corrupted. So dahil doon, dahil sa ating sinful nature, maging ang desire natin ay nakorrupt siya. So ngayon, tayo ay nag-grow. Yung word na sanctification, that is maturity. So tayo, pinipili natin every day. Kung ang justification ay decision to put Jesus as Lord and Savior ng iyong buhay, ang sanctification din is the same na decision making yan every day. Susunod ba ako sa Diyos o hindi? So pag tayo ay tinutukso, lalayuan ko ba itong tukso na yun or kakagatin ko? Yun ay decision natin every day. Ang tunay na mananampalataya, hindi niya gagamitin na license ang grasya ng Diyos. Gagamitin niya ang grasya ng Diyos upang magsabi ng no sa temptation. Ngayon dahil sa meron tayong corrupted desire, mayroong bait. Ang nagre-response kasi talaga sa bait, sa temptation, yung ating evil desires. Kaya sinabi ng Bible na i-crucify natin yan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, buhatin nyo ang krus daily. Bakit sinabing daily? Kasi meron tayong daily na pakikipaglaban sa gawa ng ating laman. Pero maaaring sasabihin niya, Pastora, kailan siya mamamatay? Pag tayo ay, ganun na, pag wala na tayong hininga or kapag dumating ang Panginoong Yesus at binigyan niya na tayo ng glorified body. Yun yung tinatawag nating third phase ay ang glorification. So ulitin natin, ano yung phases ng salvation? Justification, sanctification, glorification. Ang justification, one time experience, binayaran ng Panginoon ang penalty ng sin natin from the past, present, and future. Sa ating sanctification, we are commanded ng Bible na mag-grow, mag-mature, and say no sa evil desires natin na kailangan itong ipako every day. At sa glorification natin, bibigyan na tayo ng Panginoon ng katawang hindi nabubulok. So, doon na eradicated na ang presence ng sin. Kaya pag tayo ay nandun na sa langit, wala nang kasalanan.